sabay-sabay po natin purihin at sambahin ang ating Panginoon. Ipahayag natin ang pasasalamat sa ating Panginoon. Amen!
muli ko pong inaanyayahan na itaas po natin ang ating mga kamay. Minsan papurihin natin ang Panginoon. Dahil sa mga oras na ito, ay patuloy niya tayong ginagabayan. Patuloy niya tayong iniingatan. Patuloy niya binibigyan ng katarungan at katuwiran ang ating mga buhay. Habang di karapat-dapat, pagkukulang na ka at wagas mong pagsastan. Habang walang kakayanan, masuklian ka na buti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking talunan. Ibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katanungan at katuwiran, kahit pag-ibig na mas malawak kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Habang hindi dapat-dapat, nagkukulang na ba at wagas mong pagsundan. Habang walang kakayanan, magsuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking talunan. Ibig mo ako nang di
Panginoon, maraming salamat sa iyong sukdulang biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na gabay sa bawat isa sa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkamasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoon, maging ang aming mga pagkukulang. Kung minsan ay naipagpapalit ka namin sa mga ibang bagay na ginagawa namin second option ka, Panginoon, pero hindi mo pa rin kami pinababayaan. Hindi mo pa rin kami iniwan. Patuloy mo kaming minamahal. Panginoon, maraming salamat dahil hindi mo pinababayaan ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming ginagabayan. Panginoon, sa mga oras na ito, pagpalain mo ang paghahayag ng iyong salita. Panginoon, naway, ang mamutawin sa kanyang mga labi ay pawang salita mo lamang. Panginoon, pagpalain ng iyong mga anak na nandito sa dakong lugar na ito, patuloy na sumasamba at nananampalataya sa iyo. Maging Panginoon ang iyong mga anak na wala pa dito sa dakong lugar na ito, mga papunta pa lamang. Gabayan niyo po sila at patuloy na patnubayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Isang malakas at malakpak sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. Kumusta na po ang lahat? Thank God, I am blessed. Yes, Lord. Kumusta na po tayong lahat? Mga anak ni Yahweh Shaddai. Kumusta mo nga pang iyong katabi? Kumusta ka na? Salamat sa Diyos. Huwag tayong matatakot, kasama natin ang Diyos. Amen?
At dako na po tayo sa ikalawang yugto ng ating banal na gawain, ang mga buhay na patotoo. Sino po ang mga pinagpala ng Diyos? Mga pinagpala po ba tayo ng Diyos? Amen. Sa araw-araw po ay lagi tayong pinagpapala. Ipagsigawan po natin ang biyaya ng Diyos. Amen. Sino pa ang unang maghayag, magpatotoo ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanyang buhay? Amen. Habang wala pa yung iba, darating. 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 Amen. Darating. Sino po yung magpapatotoo? Amen, sister. To God be the glory. Papurihan po natin ang Diyos. Praise God, hallelujah. Pinagparang natin ito sa ating lahat ng aling kumiyaw rin siya. Dahil lalo po tingin sa ating Diyos na tukay. Salamat sa Diyos kasi po sa biyaya ni Yahweh siya. Dahil nakarating naman po ako dito. Kami mag-asawa sa lugar ito ng maluwalhati at ligtas. I-share ko po yung nangyari sa amin bago magpasko. Pero before po nagpasko, salamat sa biyaya ni Yahweh siya na nanganap buhay na pinagdalong mo sa akin dito sa Metro Manila. Kasi po sabi ko, Lord, himala ng Pasko dumating na. Di ba lagi natin kinakanta sa ambin yung himala ng Pasko dumating na. Himala talaga ng Pasko dumating sa akin before pa po nagpasko. At after po ng Pasko, yung dalawang aplikante ko na DH ay nakalis na po sila papunta ng Saudi. God be the glory. At yung isa po, ang nakarang araw na siya mag-flight. Alam niyo po, bago nagpasko, bago yung kayo season po, yung Christmas party doon sa Risa, kakainta. After po namin mag-ati na mag-asawa ng anniversary sa Hanusa, sa Isla, ang Binangonan, pag-uwi namin sa bahay, grabe po yung lagnat ni Brother Chito. Akala ko nga po, hindi na kami makarating ng maayos sa bahay. Kasi iba na yung pakiramdam niya na nanginihina na daw siya. Pagdating namin, iba na narating kami is 3 o'clock na po ng madaling araw. Umaga na halos. Pag nakatulog kami ng kaunti, maya-maya, pag ganun ko sa kanya, sobrang init ng katawan niya. Talaga grabe yung init. So sabi ko sa kanya, anong nangyari sa'yo? Yung pala, masama ng pakiramdam niya. Pinigit niya lang talaga na makawi ka na maayos sa bahay. Infinite ko na po siya ng gamot kahit ganong oras eh. Siyempre po, linggo tayo na siya. Wala na po tayo ng mga gamot-gamot sa bahay. Kasi prayer tayo kay Lord na siya kakilang mga gamot na tagapagligtas. Alam niyo po, nila po nakatiis, lumabas ako, bumila ko ng biodiesel, pinayos ko siya. Hindi pa rin po talaga mga babae yung ganyan. Ang ginawa ko po, nilagyan ko, naalala ko yung naririnig ko sa radyo, pipinigay o ng suka. Ang ginawa ko po, yung banyo ng insulin, binagyan ko siya ng suka. Nilagay ko dyan, tapos inungugan ko siya ng makapal. Maya-maya po, pinawisan siya. Alam niyo po, yung mga hindi na po nakatulog. Pero puyat kami talaga ng gabi na yun. Pagbiyahe pa po na kung saan, hanggang sa isla. Purihin ang Diyos, nawala na po yung lagnat niya. Tapos, bumalik na naman mga ilang, after po na isang araw, bumalik na naman, bumalik yung lagnat niya, yung pala usumay yung trangkaso, tapos yung lagnat niya, ubo naman po na, sabi nga niya, makati daw sa lalamunan, na medyo yung madikit, yung parang sa COVID. Hindi ko nakati, sabi ko, Lord, ano bang gagawin namin? Sabi ko gano'n. Parang, pag may nararamdaman kasi sa kasama mo sa bahay na mayroong sakit, parang ikaw na rin sa sarili mo. Parang hindi ka rin masaya eh. Mga time pa rin, walang gawain sa amin, makikinig ka lang sa radyo. Yung kalakasan ko, yung makikinig ako ng salita ng Diyos. Yung salmo na tayo sa oras-oras. Salamat sa Diyos kasi po, gumaling na siya. Mga pindish yung gano'n siya nakaiga palagi. Inayaan ko lang, tapos yung pagkain niya, hindi siya makakain ng may kaya kumayat ko siya mga ito. Purihin ang Diyos. Naalala ko, sabi ko, ano ka na pala kasi blood pin niya. 3 months ko kasi blood pin siya na yung blood sugar niya. Ay nakalimutan namin, December 15 pala yung nasa doktor. December 23 na kami nagpunta ng doktor. So God be the glory, elevated lang po yung kanyang blood sugar at ano ba rin yung gamot. Yun pala yun, kaya pala siya nilalagnat na pabalik-balik. After naman po nung nilagnat siya, magaling na siya, bago naman po mag-New Year, ako naman yung nagkaroon ng tubo at ng lagnat ng masakit sa lalamunan talaga. Yung pala, uso pala yun ngayon. Sabi na papanahon dahil siguro sa klima. So God be the glory. Kasi sabi ko, Lord, ayaw ko na New Year na nakika na may nararamdaman. So God be the glory. Pinagaling ko ni Yahweh siya dahil sa bumangitan lang po yung gamot na binibili ko na powder na hinahalo sa tubig. Yan lang po yung
napakagaling sa akin na ginamit ni Yahweh. Kaya Lord, maraming pong salamat. Kaya po nag-New Year, hindi kami naghanda ng mga pagkain kasi hindi rin namin makakain kasi yung panlasa natin, hindi ba? Kasi yung sarap ng pagkain ngayon sa Pilipinas. After ng New Year kami nagluto ng pagkain. Pero yung New Year talaga, hindi, prutas lang talaga kami at kaunti. Yung kaya lang namin kainin. Kaya Lord, maraming salamat kasi ang kagalingan natin, ang kalakasan talagang nakakayawa siya na lamang talaga nagmumula. Kaya Lord, maraming pong salamat sa kagalingan, lalo higit sa mga lahat ng aming pangangailangan ay pinaprovide mo dahil malaki talaga naman Lord na ikaw ang nakinang the great provider and the great healer and the great protector. Salamat sa Diyos and to God be the highest glory. Salamat. Amen. Tunay nga talaga napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Amen. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Tunay nga po talaga ang Diyos nating pinaglilingkuran ay totoo at tapat. Amen. Sino ba po yung mga pinagpala ni Yahweh Shaddai? Ay mga pinagpala ba po ni Yahweh Shaddai? Amen. Sabi nga po, araw-araw tayo pinagpapala ng Diyos. Pagkagising natin sa umaga ay biyaya mo. Lalo higit sa lahat, ngayong araw na to ay muli tayo nagkita-kita. Amen? Amen. Ako na lang po muna siguro. Ay wala pang Suket leader, sorry. Nung nakarang Webes po, na-share ko po sa inyo na yung aking nararamdaman. Sa biyaya ng Panginoon, kilinayin ko na I'm totally healed na. Amen? Yun nga po, sabi ko nga po kay Sister Gina nila, Brother Roger, kasi nung Biyernes ata yun. Yung aming pusa na alaga ay parang nangihina na. Sabi ko, sis, nangihina na ang binigay mo na pusa sa akin, si Milo. Sabi ko, tapos pumunta sila mag-asawa, ako ba yung mangiyak-iyak na? Kasi sabi ko, thank you Lord talaga. Kasi syempre, sabi nga, lahat ng bagay ay dapat nating mahalin. Amen? Kung mahal natin ang hayop na, lalo pa kayo ang ating kapwa, hindi natin mahalin. Amen? At higit sa lahat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sa Kanya tayo magtiwala. Amen? Inong time po na yun, sa pusa, sa ating mga lagang hayop ay tawag nito, dumadalo yung biyaya ng Panginoon sa ating pa kayong mga tao na kapag ipag-pray over natin ang ating kapwa ay hindi gagaling. Di po ba? Kaya pag tayo po nagtiwala sa ating Panginoon, talagang nandun ang katugunan ng ating kahilingan. Pinagaling ng Panginoon ang aking alagang hayop. Sabi ko nga kay Maring Gina, sabi ko Maring, si Yahweh Shaddai talaga ay tapat. Totoo. Kasi pinag-pray over ko ninyo yung alaga ko, gumaling. Nawa ko rin po ay claim na to na totally healed na po akong nararamdaman. Sa biyaya po ng Panginoon, kinabukasan talagang naramdaman ko kasi tuwing alas 3 po talaga nagpipray. Tunay nga po talaga yun na madaling araw tayo manalangin. Time. Naramdaman ko po talaga na may gumuhit sa batok ko kasi yung batok ko talaga ang iniinda ko na namamaga. Sa biyaya po ng Panginoon, maayos na po ang aking pakiramdam ngayon. Kilinin ko na pala talaga na I'm totally healed na. Hindi ko na po nararamdaman yung bigat ng batok ko. At maayos na po talaga. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Kahit ako lingkod mo, maraming pagkukulang sa iyo. Salamat po kasi dinirinig mo pa rin po ang aking panalangin. Kasi maraming panawagan ng Panginoon, hindi po ako nakakapas. Pero sa biyaya ng Panginoon, tunay nga talaga kahit ano man tayo, kahit gaano man tayo karami, o kahit gaano man tayo makasalanan, tayo ay ayakapin pa rin ng Panginoon. Huwag lamang tayong tatalikod sa Kanya. Amen po ba? Kaya talagang sabi ko, Lord, marami ka na pong ginawang humala sa aking buhay. Ako na po na lang nahihiyak sa iyo. Pero salamat, Lord, hindi mo pa rin po ako pinabayaan. Naroon pa rin po ang katugunan sa aking mga panalangin. Hindi pa rin po kayo nagkulang sa akin. Simula noong makilala ko kayo hanggang ngayon. Minsan,
Nakakaranas din ako ng panghihina sa paglilingkod, pero hindi ko po talaga na tumalikod sa paglilingkod. Kasi meron pag pa ako sa cellphone, kung ano po yung nararamdaman ko sa aking sarili sa paglilingkod. Yun din po yung sinishare ng pare, yung sa mga preacher na nag-live sa YouTube. Sabi ko, Lord, salamat talaga. Kasi dati po, pag ako may problema, yung lagi kong sinishare na Bible ang pinabasa ko. Ngayon hindi na po ako nag-aano sa Bible kasi mahina po yung paningin ko. Pag maliliit, hindi na kaya, kailangan na po ng salamin. Pero salamat sa Diyos, hindi pa rin po hadlang ang mahinang paningin. Meron pa rin ginagamit si Lord na through sa pakikinig ay ating mapapakinggan ang salita ng Diyos. At sabi nga po, malinaw naman yung mga YouTube, malinaw naman po yung mga yung sa YouTube na ginagamit ng Panginoon. Kaya sabi nga, punuin natin ng salita ng Diyos ang media. I-share natin ang lahat ng i-share natin ang mga salita ng Diyos. Punuin natin ang media ng salita ng Diyos, hindi yung makamundo. Amen? Amen. Salamat po sa Diyos. To God be the glory. Sino po yung mga papagtoo? Meron po tayong oras. Ihayag ang mabuting ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Papurihan po natin ang Diyos. Pinagpapalak na po sa ating lahat. Sa akin lang po magpapasalamat po muna ako kay Lord dahil simula sa akin hanggang sa dalawa kong anak, glory to God. Yung ang sakit, parang anong tawag yun, parang nagtakot-takot. Anong Tagalog sa naghawa-hawa pala, nalimutan. Naghawa-hawa po yung aming sakit. Pero sa kabutihan ng Diyos, lahat po kami ay magaling na. Kaya, share ko lang din po. Ito po yung kapatid ng asawa ko, lumapit po sa amin na nanghiram po siya ng pera. Ngayon po, dahil sa ang dami ko din pong binabayaran bills, tapos nakapadala ko lang din sa kapatid ko yung nabalian ng paa, hindi po namin siya nabibigyan. Pero ang sabi, ngayon po, kailangan na talaga niya. Ngayon, sabi ko, Lord, tulungan ko naman yung kapatid ng asawa ko. Nawa na mag-provide niya yung kailangan na pila na gagamitin niya ngayon, Lord. Tapos, sabi din ng asawa ko, magdasal ka, hingiin mo sa Diyos na makuha mo yung kailangan mo yan ngayon. Sabi ko, Amen. Ngayon po, umalis yung babae, malungkot, siyempre wala siyang nadala. Ngayon po, yun nga po, hiniling ko sa Diyos na tulungan po sila. Maya-maya po, tumawag po siya sa kapatid ko. Noy, dinidig ni Lord yung aking dasal. Siya, bakit? Nakuha ko na yung kailangan ko. Siya, paano nangyari? Siya may biglang tumawag sa akin. Sabi niya, punta ka dito. Mayroon lang akong ipapagawa. Kunti lang yung pinapagawa, pero yung halaga na pinakailangan niya doon sa yung papel na ginagawa niya, yun din po ang binigay sa kanya ng kapatid ng asawa ko. Di ba? Di ba sabi ko, lumapit ka kay Lord, hindi ka bibiguin. Kaya, ayun po, salamat din sa Diyos talaga na pag sa Diyos ka talaga lumapit, hindi ka po niya paghihindian. Kaya, ayun po, salamat din sa Diyos dahil dinidig niya po ang aming mga panalangin. At salamat din sa Diyos sa mga biyaya, patuloy din niyang pinagkaloob sa amin sa araw-araw. Yun lang po, to God be the glory. Amen. Tunay nga po na talaga, nakipagsalit tayo, lumapit, kaya wala tayo lumapit, hindi tayo nabibigo. Amen? Amen. Tinitingnan ko na yung oras, wala ko na. Meron pa po ba? Meron pang oras. Ayun, siguro po, wala na po siguro.
marunong magbibigay. Ayun, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagaling mo na si brother. Welcome back, brother. Salamat sa Diyos. Brother, baka ikaw magpatotoo ka ng biyaya ni Lord. Brother Jerry. Brother Jerry. Sige po, dako na po tayo sa ano. Handa na po ba ang lahat na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ang gagamitin po ng ating Panginoon, ang gagamitin po ng Panginoon na dadaluyan po ng kanyang biyaya, pagpapala, ang ating pong kapatid na si Brother Chito. Amen.